Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang dalagang nagngangalang Maya. Maganda siya, matalino, at masayahin, pero may lihim siyang tinatago. Mula pagkabata, nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Tuwing gabi, sa likod ng kanilang bahay, naririnig niya ang pagkaluskos ng dahon at ang mahinang halakhak mula sa kagubatan. Hindi siya natatakot, kabaligtaran, pakiramdam niya'y may mga matang nagmamasid sa kanya, ngunit puno ng pag-aaruga. Isang gabi habang naglalakad pauwi si Maya galing sa sari-sari store, may malaking anino siyang nasilayan sa gilid ng daan. Akala niya'y puno, pero nang tumingin siya muli, nakita niya ang matangkad at maitim na nilalang na may mapupungay na mata, isang kapre. Ang pangalan niya ay Tino. Tahimik siyang tagapangalaga ng gubat, at simula pagkabata ni Maya, siya'y palihim na nagbabantay. Matagal na siyang may damdamin para sa dalaga ngunit nanatili sa anino. Isang buwan ng gabi, dumating sa baryo ang isang bagong mukha, si Rafael, isang makisig at tahimik na binata na may kakaibang alindog. Kaakit-akit ang kanyang mga mata, mapupula ang labi, at tila laging malamig ang kanyang mga kamay. Si Rafael ay isang aswang, ngunit hindi siya masama. Ipinanganak siyang kalahating tao, kalahating nilalang ng dilim. Pagod na siya sa takot at pangungutya, kaya't lumipat siya sa lugar na iyon upang mamuhay ng tahimik. Ngunit sa unang pagkikita pa lang nila ni Maya, agad siyang nabighani. Nagkapalagayang loob sina Maya at Rafael. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Tino. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Umarap siya kay Rafael sa gitna ng gubat, nagngingit-ngit at handang ipaglaban si Maya. Isang nakakakilabot na laban ang naganap sa ilalim ng buong buwan. Ang halakhak ng mga engkanto ay tila nanonood, habang ang kagubatan ay nayanig sa galit at selos. Ngunit bago pa sila tuluyang magkasakitan, humarang si Maya. Pare-pareho tayong sugatan, at pare-pareho tayong nagmamahal. Pero hindi dapat gulo ang katumbas ng damdamin, ani Maya habang lumuluha. Simula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Unti-unting pinakilala ni Maya sina Rafael at Tino sa isa't isa, sa labas ng selos at takot. Napagtanto nilang pareho nilang mahal si Maya, ngunit higit pa roon, mahal nila ang katahimikan, ang pag-unawa, at ang pagiging totoo sa sarili. Sa paglipas ng mga buwan, naging kakaiba ngunit tunay ang kanilang ugnayan. Sa gabi, magkakasama silang tatlo sa ilalim ng buwan, si Maya na may pusong bukas, si Rafael na muling natutong magtiwala, at si Tino na natutong magmahal ng hindi kailangang magtago. Hindi na uso ang pagmamayari. Ang uso ngayon ay pagmamahalang may pahintulot, respeto, at pag-unawa, kahit pa sa pagitan ng isang tao, aswang, at kapre. Sa isang mundo ng kababalaghan, minsan ang pinakakakaiba ang siyang pinakatotoo. At sa isang baryong puno ng hiwaga, may tatlong pusong natutong tumibok ng sabay-sabay, sa dilim, sa liwanag, at sa pag-ibig.